Hello guys, magandang umaga. Ang sakit ng likod ko sa sobrang pagod kahapon, grabe. Gusto kong magmasahe pero bago magmasahe, kailangan ko muna i-check yung BP ko. Kasi pag mataas ang BP ko, hindi ako pwedeng magmasahe. Pag hindi mawala tong pagkahilo ko hanggang sa Sabado, kailangan kong pumunta ng hospital para magpa-check up. Baka kung ano lang, bakit ganito. Sana normal lang yung BP ko. Sakit ng dito sa batok ko, sa likod ko. High blood pa naman ako, nagmi-maintenance na ako ng gamot sa high blood. Tsaka yung cholesterol ko medyo mataas din. Kaya nga ang dami ng bawal kainin eh. Gulay at isda na lang yung hindi bawal sa akin. Yung mga karne-karne, naku, pinagbabawal na. Yung mga junk food, maalat. 8967? Bakit ang baba? Huh? What happened? 8967. Eh baka kaya ako nahihilo ko lang. Oh. See? Why? Ulitin ko. Bakit hindi naman 8967? $95.74. Bumaba yung BP ko. Yun siguro ang dahilan. Kaya hindi ko alam kung accurate ba ito. Paiba-iba oh. 95.74. Ayan. Mag-massage muna ako habang mga alaga ko ang sakit ng likod ko. Grabe. Naglalaba ako. Habang naglalaba, nagsasampay. Naglilinis. Kailangan kong isuot to sa loob para hindi malaglag. Regalo lang sa akin to nung nakarampas ko ng amo ko. Ngayon kas ang binigay nila, buti naman at ay, nag-order ako uli ng intra kasi bumabalik na naman yung pamamanhid at kirot ng kamay ko sa madaling araw. Nagigising ako sa sakit. Ilang buwan na kasi hindi ako nakainom ng intra dahil nga tapos sa budget, mahal din kasi. Mabigat sa bulsa. Kaya siguro ako nahihilo. Bumaba yung BP ko. 95.74. Yung unang check ko nga
8767. Kailangan kong kumain ng ang baba ng BP ko ngayon. High blood ako tapos biglang bumaba. Ay, bakit naninikip yung dibdib ko? Tapos hirap makahinga. Sumisikip ang dibdib, hirap makahinga. Magsasampay ako kahapon, linabhan ko yung sapin ng kama ni Mama Day, tapos yung mga napamaskuhan damit ng mga alaga ko, natanggap ng pamasko nung nakaraang Pasko. Linabhan ko. Ngayon linabhan ko yung talagang labahan nila. Pinagbihisan nila. Bukas maglalaba ako ng damit ko, tsaka itong magpalit ng sapin sa bed. Ngayon, tinanggalan ko ng sapin yung bed nila, madama, tsaka yung isang kama nila sira sa kwarto. Hindi ko sabay-sabayan at wala akong masampayan at ang hirap magpatuyo at yung plantsahin ko, hindi ko rin maubos-ubos. Itong t-shirt na to, bigay nila Ma'am Mitch, yung may-ari ng Balikbayan Store sa Dubai. Nung umaatin ako ng Gawad Kasambahay. Si Ma'am Mitch yung founder ng Gawad Kasambahay Kaya tuwing may activity kami sa Dubai, sila yung nag-organizer. Itong pang massage ko, bihira ko lang nagagamit dahil nga sa sobrang busy rin ako. Wala akong oras na magmasahe. Kasi sa gabi na ako nakakatapos magligpit sa kusina. Tapos mamamlansya pa ako. Mabawasan man lang yung plantsahin na gabundok na halos kasing tangkad ko na. Talagang pagod na pagod yung katawan ko sa trabaho. Mahaba ang oras. Kunting ilang oras lang pinakapahinga talaga. Itong pang BP ko matagal na to mga ilang taon na. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon buhay pa siya. Iniingatan ko. Ito, parang 10 taon na rin to. Yung laptop ko talagang tuluyan ng sumuko, bumigay ayaw na ma-charge, hindi na siya mabuksan. Ito, buhay pa siya sa awa ng Diyos. Ito, 8 years o 10 years na din. Matagal na. Maingat kasi ako sa gamit dahil nga nang hinayang ako sa perang pagbili ng bilis. Ito kasi bihira lang din nagagamit kaya hindi talaga siya nasisira agad. Yung niyan, thermometer, wala nang battery. Hindi ko na rin alam saan ko na nailagay. Magmasahe muna ako habang tulog yung mga 3 alaga ko.
Hindi ako makapag-grocery ngayon dahil walang maiwan sa mga bata. Pumasok si madam at si busing sa office. Buti na nga lang nakabili ako kahapon ng panglumpia. Magagawa na ako ng lumpia. Tapos yung mayroon pa kaming sauce ng spaghetti. Magluto na lang ako ng pasta para spaghetti para sa lumpia. Hindi ako makapuntang tindahan para bumili at yung mga bata walang maiwan na kasama dito sa bahay. Nahihilo na naman ako. Kaya pag nahihilo ako, pumipikit na lang ako. Hihinto ako, hahawak muna sa ano. Bumaba yung BP ko eh. Hindi ko alam bakit kaya. Nag-umpisa to kahapon o nung isang araw. Na nahihilo ako na ano. Nag-iilbiim pa. Tapos naninikip dibdib, hirap huminga. Usually mataas yung BP ko, ngayon bumagsak ng ganong kababa. 95, 74. Ayun siguro dahilan kung bakit ako nahihilo. Ang baba ng dugo. Di ko alam ano dahilan din bakit bumaba ng ganun. Ang normal na BP ko sa edad ko mga 110, 120. Minsan nga umaabot ng 140, 150, 130. Ilang taon na nga hindi bumaba sa 120 yung BP ko eh. Ngayon nagiging 95, 74. Hindi ko alam bakit bumaba siyang ganun kababa. Parang nagpaltipit yung heart ko kasi bigla nang naninikip. Hirap makain. Maya umpisahan ko na hiwa yung ilulumpia ko. Matrabaho din maglumpia dahil hiwa-hiwa sa mga gulay, igisa, pagkagisa babalutin, tapos iprito. Doble-doble trabaho eh. Kaya bihira lang din ako naglulumpia dahil matrabaho. Hiwa-hiwa ng gulay, magbalot-balot. Ang aking punsit yan na halaman, ngayon nag-uumpisang lumabas yung mga pulang dahon. Tapos na ang Pasko. Ngayon siya naglalabasan yung pula. Tipid nga niya magbigay ng pulang dahon eh. Pero buti na nga lang hindi namatay nung nagbakasyon ako. Nalagaan ni Mama Day. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Yung iba niyan kasi pagka namamatay agad. Kaya tinry kong magtanim uli ng luya, pang paswerte daw yan eh. Dati may nabuhay akong luya. Tumangkad na, halos na lahat yung bintana. Nilipat ko sa
garden ng kaibigan ko kasi may garden sila sa labas ng bahay kasi bila bahay. Namatay dun sa kanila. Ayaw yata sa kanila dahil namatay yung aking luya. Pero yung ibang pananim nila sa garden nila, nabuhay nila eh. Yung okra, talong, tanglad, may malunggay pa sila, may pumpkin, kalabasa. Pero yung sa luya ko, yung dinala ko doon na kamatis at sili, na tumubo, na nilipat doon, walang nabuhay kahit isa. Dito nabuhay ko rito eh. Nagdahon, hindi nga lang siya nagkalaman at namunga. Pero ang taba ng dahon niya. Mahaba na ito guys. Ang hirap na i-upload sa sa FB. Bye muna. Para makapagsampay na rin si Inday at nang makalinis. Umpisahan ko na maghiwa ng aking ilulumpia. Itong alaga kong bunso, ayaw niyang may gulay yung lumpia niya. Gusto niya chicken lang laman. Kaya pagkagisa ko sa manok, hanguin ko yung ibang manok, tapos balutin ko hiwalay para sa kanya.